Nasa peligro daw po ang Marcos administration. Ito po ang sinabi ni Trillanes. O nga pala, no? Bago natin basahin itong sinasabi nito ni Trillanes na nasa peligro daw ang administrasyon ni Pangulong Marcos hanggat nariyan si VP Sara Duterte. Siguro, ewan ko kung nabalitaan nyo o may mga serye po ngayon ng mga video, Bikoy Part 2, parang Bikoy po to, no, na pinapakita po ni Trillanes, ni ano to si Las Cañas. Alam naman natin kung sino yung nagba-back up dito, no? Sa pangunguna po ni, alam ko si Trillanes ang may ano nito sa mga page niya sa Twitter ko nakikita tong mga interview ko no kay Las Cañas. At nagulat ka ba? At ito po ay pinagbibintangan po yung mga Duterte na drug of all drug lords, no? Tapos ito si Pulong naman ay pinagbibintangan na parang smuggling king, etc. etc. May naniniwala bago natin talakayin yung ano. May naniniwala pa ba sa iyo, Trillanes? No? Mawalang galang na nga, no? Ang dami niya pong expose. Siguro hindi na nakakarating sa inyo. Dalawa lang po 'yan eh. Is either sunog na po yung media kaya hindi na po kino-cover yung mga expose niya tungkol kay Pangulong Duterte. Nasunog na sila sa Bikoy eh, di ba? So ayaw na nilang i-cover to. Meron pong mga expose ngayon sila Trillanes pero mukhang si Laila de Lima lang po yung napapaniwala niya. Maski yung mga kakamping at mga dilawan hindi rin hindi rin po sinishare yung kanyang mga video. Kaya pasensya na kayo. Anak ng pupa. Talagang ano no, hindi nyo tatantanan eh no. Wala na naniniwala sa mga paeklabo mo. Senator Trillanes, pasensya ka na no. Ang dami mong video, si Las Cañas, wala pong nanonood. Hindi po kinakagat maski po ng media. Nasunog na sa iyo. Okay, punta na po tayo rito. Nasa peligro ang Marcos admin ayon po kay Trillanes. Tignan natin kung ano yung sinasabi nitong tao na to para mapabulaan na natin. Kasi alam ko na mangyayari niyan. Ito na naman ang dadalhin ng mga Marcos vloggers, di ba? The Marcos administration, ayan. Okay, ayon kay Trillanes, itong mga darating na buwan ay critical para sa survival ng Marcos administration. Pag umabot ng 2025 at nakuha ng Duterte ang mayorya sa Senado, magiging lame duck na sila Marcos at alanganin na sila dyan. Okay, pwede po ba yun na makuha ng majority? Pwede po. Bakit? Ito pong sa election ngayon, mukhang makukuha po nila Pangulong Duterte yung majority. May tatlo po silang sigurado, di ba? Bato, si Tolentino, tsaka si Bongo. Tapos syempre, si Aimee Marcos, di ba? Kalyado yan. So, 4 po yung siguradong papasok. Tapos, baka makalusot na si Acosta, tsaka si Acosta, putya, malakas yan. Pag dinala ang pangako ni Inday Sara, dadalhin niya. Pag tumakbo si Acosta, dadalhin niya si Acosta. May mga personal na si Robin Padilla po, personal na kinampanya ni Sara Duterte, kaya nag-number 1. Hindi naman magna-number 1 si Acosta, makapasok lang, okay na po yan, no? Okay, tapos, pwede pa rin pong si Harry Roque, tsaka etong si Panelo. Tapos, dito sa mga re-electionists, hindi po natin masasabi na solid Marcos yung mga yan. Di ba? Tito Soto, si Pampilo Lacson, ito mga sigurado to Pampilo Lacson, Tito Soto, tsaka yung kung hindi ako nagkakamali, may isa ba sa mga Cayetano? Meron bang papasok sa isa sa mga Cayetano, no? O may 3 na kaagad doon. Natitiya ko si Tito Soto tsaka to si Pampilo Lacson. Mas kakampi to sa mga Duterte. Pag nahati po, ang hatian po ay pro Duterte at pro Marcos sa Senate, makukuha po nila yung dalawa na yan. Kasi ngayon pa lang si Pampilo Lacson mukhang magiging pro Duterte yan eh. Kaya tama po tong pangamba, no? Nakwenta na ni Trillanes eh. Tama yung pangamba ni Trillanes na pwedeng maging So ngayon lang po 'yun, makakasyampu sila.
kahit po tumakbo uli na pagdating kasi sa election sa presidency, hindi naman po ano yan eh. Tapos meron pa silang dalawa na iiwan, 'di ba? Kung siyam na to, dalawa na iiwan, si Robin Padilla tsaka tong si sino pa isa? O pwede rin si Cayetano pumanig sa kanila. Robin Padilla tsaka sino isang nilang yung kapapanalo lang na kaalyado. Malamang makuha po, no? Malamang makuha po ng Pro Duterte yung majority ng Senate. O ano pong si Mark Villar, 'di ba? Si Mark Villar tsaka si Robin Padilla. So kung siyam plus dalawa, 11, puta dalawa na lang po. Si Jinggoy malamang makuha nila 'yan. O meron pang isa, mukhang to si wag na po natin ano. Yung mga ayaw ngayon ng Chacha. Yung mga gusto sa majority dahil ayaw nila na maipasa yung si Villanueva, pwede talaga yan. Si Villanueva, di ba? O tapos pag nanalo si Yorme, malamang si Yorme magsaside diyan sa pag nanalo si Yorme tsaka yung katim niya si Pacquiao, kanino kakampi si Pacquiao? Magpo-pro Marcos ba yan? Magpo-pro Duterte. Malamang magpro Duterte yan. Yung sila Yorme tsaka si Pulong pa pala, nakakalimutan natin. Si Pulong. Pucha, malaking-malaki na po pinopromote na nila. Alam niyo po pag siniraan na ng mga kakamping Dilawan at mga Marcos loyalists. Si Pulong, nako. Papasok po yan si Pulong. So 12, 13. Isa lang po kay Yorme at saka kay Willie Ong ang medyo bumaliktad. Puta, ano na sila? Majority na yung pro Duterte group. Yari sila. Di ba? Yari sila. Pwede talaga na maging majority yung pro Duterte. Tapos makikita pa nila, tama tong sinasabi niya, magiging lame duck. Unlike kay Duterte, kaya hindi po naging lame duck president si Pangulong Duterte. No? Ang tansya ko dyan, kaya hindi siya naging lame duck. Kasi alam ng mga tao, ang susunod na presidente, at that time, akala nating lahat, tatakbo si Sara, siya yung susunod na presidente. Kaya hindi naging lame duck si President Duterte dahil alam natin na continuity yung magaganap nagkamali lang. Nagkamali nakipag-alliance tayo kay BBM. Okay. Anyways, balik po tayo rito. Nasa peligro ang Marcos administration habang ang vice president niya ay si Sara Duterte. Hindi po nating ako natatawa ko kasi for the end time, no? Yung pagiging vice president, parang eto kasi yung kasunod niyan Tuloy-tuloy ko na muna to si Trilas. Dalawang kaharian yan, Duterte at Marcos. Isa lang ang trono. Ang nakaupo sa trono ay si Marcos. Ang mga Duterte hindi sanay na walang poder. Kaya talaga maghangad na makabalik sa pwesto, he said. Okay. Alam mo, Trillanes, no? Marunong ka naman sa politika, hindi ka naman bagito sa politika, no? Actually, professor ka ng di ba? Hindi ko alam kung anong tinuturo mo, pero professor ka. Marunong ka sa kasaysayan, PMA graduate ka, no? Isa lang mas ko kung totoo yung sinasabi mo na yung mga Duterte ay ayaw nila mawala sa kapangyarihan. Kaya magpa-plot sila ngayong 2024, 2025 para maaw si Marcos. Tandaan mo, number 1 si Sara Duterte noon. Ito siguro sinabi ko na to ng 100 beses na. Number 1 si Sara Duterte sa lahat ng presidential survey noong panahon na sila ay na magkakaroon ng eleksyon. Di po ba? Si JB, sigurado yan, Duterte yan dahil inano ni Duterte yan Talagang kinampanya ni Duterte si JB. Anyways, balik po tayo dito sa punto natin. Kung pinalalabas nyo na matakaw sa kapangyarihan yung mga Duterte, wala maniniwala sa inyo. Bakit? Lahat ng chance na kay Sara Duterte. Number 1 sa lahat ng survey. Presidente ang tatay niya. No? Lahat ng advantage. Kontrolado nila lahat ng mga governor, ng mga congressman, ng mga mayor. Hindi pa nagbabaliktaran yung mga yan. So lahat po ng advantage kay Sara Duterte kung tumakbo siya. Bakit hindi siya tumakbo? So napapabulaanan po, no? Hindi po nila need na magmadali.
nasa tama po si Sara Duterte. Maganda na rin po 'yan kay Sara Duterte kasi nakita niya. Nakita niya po na may need siyang tumakbo. Alam niyo po kung bakit? Kahit kung matalino po si Sara Duterte, maiisip niya ngayon, 'di ba, yung iba sa atin nung nasa height ng pagbanat ng confidential fund. Naalala niyo? Parang gusto ko na mag-give up eh. Sabi ko na, putya, pwede nang hindi tumakbo si Sara Duterte kasi wala rin eh. Di ba? Pero ngayon po nakikita ko na hindi nila tinatantanan. Si Tatay Digong, ngayon damay na si Paulo. Naisip yan ni Sara Duterte. Pag nawala, Vice President pa siya. Imagine niyo po, Vice President pa si Sara Duterte pero hindi na tumitigil, no? Hindi na tumitigil sa atake kay President Digong, sa mga kapatid, sa Davao City. Ano pa ang mangyayari kung wala na sila nasa kapangyarihan lahat? Kung wala na yung nasa national. Ngayon nga, Vice President, papapasukin na eh. Okay nang papasukin yung ICC. Second in command pa siya. Talagang maganda na rin to kasi na-realize ni Sara Duterte. Ako, kung matalino si Sara Duterte, maiisip niya po yan. Wala naman dudang matalino yung mga Duterte. Walang duda na naiisip na ni Sara Duterte. Pucha, Vice President nga ako. Pinipersecute, pinapapasok yung ICC, dalawasin ko kung tirahin kami sa Davao. Wala. Confidential fund ng Davao, eto na naman ngayon. Yung pati yung mga paggawain sa Davao, kino-question na. Lahat-lahat, persecution na magaganap. Pag walang pumosisyon sa kanila, kawawa sila rito sa mga mapaggiganti. Actually, hindi itong mga political families na to. Hindi po si Marcos at hindi po yung Marcos lang at yung ambisyon lang ni Martin ang problema nila eh. Yung gusto silang buweltahan. Alam niyo yun? Gusto silang buweltahan ng mga oligarko eh. Yun yung nakikita kong mas malaki talaga eh. Yung harap-harapan ng presidente si Pangulong Marcos, doon lang natin narinig yan salita na yan. Na oligarko talaga ang pinakamalaking problema ng Pilipinas. In-expose ni Pangulong Duterte ang mga yan. Mas malaki pa po, bilyunan kung yung mga oligarko na yan. Hindi lang po itong pamilya na to, Marcos at ano. Kaya hindi po pwede. Sakit mabasted. Sakit mabasted ng henyo. Hindi lang po anong tawag doon? Hindi lang po yung away sa politika eh. Yung meron pang gustong bawian. Yun po yun. Nare-realize siguro nila ni Sara Duterte, pucha, hindi ayaw ko mong tumakbo, kinakailangan kong tumakbo dahil wala eh. Talagang hahabulin kami. Iba yung parang parang babawian talaga sila eh. Babawian si Pangulong Duterte dahil sa 6 na taon na hindi kumita, no? 6 na taon, parang gano'n, no? Kaya itong mga ano lang 'to eh. Kasangkapan lang. alam natin talaga yung tunay na kalaban, mabigat talaga. Couple with yung mga drug lords, di ba? Etc. Talagang hindi po pwedeng wala sila sa kanyarihan. Pero yung sinasabi ni Trillanes na yan na naman, bintang na naman ng destab. Wala na po yan. Wala nang naniniwala sa iyo. Yun yung problema mo eh. Ang dami yung video, sila Cañas, kung ano-anong interview, wala na naniniwala. Di ba? Ngayon, eto, magsasalita ka na naman. Wala nang maniniwala dyan. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Romeo Cagadas, gusto mo lang na hindi makapwesto si VP Sara para makasingit ka ulit. Pahayag naman ni Jesse Abilia, we need new faces to be senators who are more qualified to serve our country. Get rid of old faces except those who serve our nation very well. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Jules Dreyfus, lahat ng administrasyon may peligro hanggang nandyan si Trillanes. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.